and also we share the screen. And I encourage everyone na buksan nyo pa rin yung mga physical Bibles nyo para ma-check nyo yung mga babasahin natin para sa other translations. And of course, para malaman natin na totoo ang lahat ng ating uh, sasabihin na galing sa Biblia. Let's share the screen. Okay, our topic for tonight is pang 25 na ano na to, na part. Okay. So importante ang topic natin ngayong gabi. Ang question na dapat nating sagutin at dapat nyong makuha na ang sagot ay bakit napaka-importanting maunawaan na nagkatawang tao si Jesus. Okay. Ito po ay same na mga verses na pinag-aralan natin last week. We'll just concentrate on verses 2 and 3. Last week ay napag-aralan natin, na-explain nga mabuti ni Pastor Alvin ang mga dapat nating matutunan, which is beautiful. But ngayon po, verses 2 and 3. Kailangan kasi natin itong maunawaan lalo kasi nga ang binanggit doon ay iwasan natin ang mga nagtuturo ng mali, ang mga maling propeta. Okay? Isa sa pinagdidiinan talaga at napaka kino-concentrate nila dito sa ano to, dito sa topic na ito na si Jesus ba ay nagkatawang tao? Ngayon, ang mga maling propeta na naiimpluwensya, itinutulak ni Satanas na ituro, ibahagi sa lahat ang na huwag maniwala dito sa katotohanan ito. Or sinisira, binabaligtad, uh, winawasak ang pangunawa ng tao tungkol dito. So ngayong gabi papag-aralan natin ito, isa sa mga importanteng topic na dapat malaman ng bawat Kristiyano. Lahat ng nating napag-aralan ay tama, totoo, kailangan. Pero isa ito sa napakataas ang level sa importansya na dapat malaman ng bawat Kristiyano. Bakit? Sapagkat dito nakasalalay sa katotohanan ito ang kaligtasan nyo, kaligtasan ng lahat. Kung hindi natin alam ang katotohanan ito, hindi kompleto o hindi sapat ang ating pinaniwalaan, which is doon nakabasis ang ating kaligtasan. Kung ano ang pinaniwalaan natin at sino ang pinaniwalaan natin. Okay? So, kailangan lang na intindihin natin ngayong gabi ito. So, I just ask everyone to please concentrate. I know you're doing that every Tuesday, but this is something po na kailangan nyong malaman. Whether anong stage ng kayong sa inyo pong pagka-Kristiyano, whether matagal na, bago, or nag-umpisa pa lang, whatever po, kailangan malaman ito ng bawat isa. Nasa ministry, nagtuturo, nangangaral, uh, nag, lumalayo at naghahasik uh, ng binhi ng ebanghelyo, mga misyonaryo, kailangan malaman ito. Importante po. I cannot emphasize more the importance of you and I knowing this truth. This is po ang pinaka-foundation or pinakamalaking ingredients ng ating pong salvation. Ang ebanghelyo. Nakasalalay dito kung totoo bang nagkatawang tao si Jesus o hindi. At bakit talagang importanteng wasakin ang katotohanan ito ng kaaway. Kaya basahin natin ngayon sa 1 John. Ang warning ang babala sa atin, kagaya ng nabasa natin kahapon, ay last week ay sinabi ni John, tinawag nga niya tayong mga minamahal. Okay, sabi, huwag kayong bastang maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang pinapangaral nila'y mula sa banal na espiritu. Mag-ingat tayo. Kahit i-mention pa nila ang banal na espiritu, ang Holy Spirit, ang kanilang tagapagturo, ang mensahe ay galing sa
Holy Spirit, sa banal na Espiritu, huwag tayo kagad maniwala. Sa leksikin, hanapin ang katotohanan kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya importante talaga ng bawat isa ay nag-aaral ng Biblia. Sumasama sa mga Bible studies na talagang sinasaliksik ang Biblia. Okay? Ang sabi ngayon, tuloy natin, sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nakakalat sa mundo. Ito ay totoo. Nakakalat na sila sa mundo at ginagamit ang lahat ng social media para tayo ay linlangin, para ma-deceive, para mailigaw ang marami. Nakakalat sila talaga. Maling propeta. Okay? So nakakatakot po. Kasi diyan, sa pamamagitan ng mga turo nila, maraming mapupunta ng impyerno. Marami silang inaakay at ililigaw. Marami ang nakukurap ang kanilang paniniwala tungkol sa kaligtasan. Marami ang nalilinglang kahit nabasa nila ang katotohanan, pero mas nag-rely sila sa mga tinuturo ng mga maling propeta, mga sinungaling na propeta. So yan po ang ano nila, ang purpose talaga ni Satanas, ang kaaway ay linlangin tayo at i-deceive tayo tungkol sa katotohanan ito. Kasi nga nakasalalay ang inyong eternity whether you believe on this or not. Okay? Malalaman niyo po yan pag pinag-aralan natin maigi ngayong gabi. So makinig po tayo. Sandali lang po, may admit tayo mga gustong sumali. Okay. So paano natin malalaman kahit kung ang isang tao ay ay totoong galing sa Diyos kahit binabanggit pa niya ang banal na espiritu, kahit siya ay mukhang kagalang-galang. Ito kasi nga ang tanong, paano natin malalaman kung ang pupunta sa atin, mangangaral sa atin ay mukha naman disente, ayos ang pananamit, magandang magsalita. Parang totoong-totoo ang kanyang mga sinasabi. Dala pa niya ang Biblia. Marami pa siyang aklat. Okay? So yun ang tanong natin. Kasi winarningan tayo na hindi lahat ng nagtuturo ay galing sa Diyos or talagang pinadala ng banal na espiritu. Yun ang pag-ingatan natin maigi. Okay? So anong paraan? Kasi sinabi dito, um, warning. So, nandito ngayon ang paraan sa susunod na verse. Okay, basahin natin. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Etong paraan daw. Ito kung ano ang tinuturo nila. Kung kinikilala nila na si Heso Kristo'y naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. That could not be any clearer kung ito palang babasahin na natin. Ito ang basihan. Pinapangaral ba nila, itinuturo ba nila na si Kristo ay naging tao? So nakikita natin, importante itong subject na ito. The incarnation of Jesus Christ, whether Jesus Christ is fully God and fully man. Or Jesus Christ is true God and true man. Okay? Doon ang paraan. So, yan po ang tanda. Yan kagad ang saliksikin natin. Ang tinuturo ba nito na si Kristo ay pinanganak sa mundong ito at naging tao? Okay? So, wala pong hirap. Marami naman at halos lahat tayo ay naniniwala na si Jesus ay Diyos. Bagay, marami rin nga tumataligsa dito. Maraming sinasabi si Jesus ay propeta lamang, hindi siya Diyos. Pero ngayong gabi, ko-concentrate natin na si Jesus, naniniwala po tayo na si Jesus ay tunay na Diyos at siya ay tunay na tao din. Siya ay nagkatawan tao. Talagang pinanganak po si Jesus
at nagkatawang tao. Hindi lamang siya ah, isang imagination, isang imahin sa isipan ng mga tao, mga ikinuwento, ipinasa, pero talagang historical figure si Jesus Christ. Nasa history po na talaga siya ay lumabas, pinanganak, nangaral, lumakad dito sa daigdig na ito. Okay? Ang sabi sa 2 John 1:7, mahalaga ito dahil marami nang nagkalat na manlilinglang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Heso Kristo ay naging tao. Sila'y mga manlililang at antikristo. Malinaw na sinasabi. Antikristo po sila. Okay? Manliling lang. Again, sinabi na naman sa 1 John, sa 2 John, ito ang kinakalat nila sa mundo. Ayaw nilang tanggapin na si Jesus ay naging tao. So ano ba talaga ang kung pinipigilan ang katotohanan ito ng kaaway, then this must be very, very important or very vital sa paglakad ng mga Kristiyano o sa paniniwala ng mga Kristiyano. Kasi kung hindi, ang kaligtasan po ay apektado. Kasi ang kaligtasan natin, sinabi ng Biblia, ikaw ay maliligtas sa pamagitan ng by the grace of God, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, again, it's based on what we believe. Okay. Kung hindi nagkatawang tao si Kristo, malaki po ang problema natin. Kung ang Kristiyano ay naniniwala lamang na si Jesus ay Diyos lamang at hindi siya tao, malaking problema. Kasi hindi po kumpleto ang ating pinapaniwalaan. Doon, paulit-ulit ko pong sasabihin, nakasalalay dito ang ating kaligtasan sa humanity ni Jesus Christ. Okay? So limang reason po na bakit kailangan paniwalaan natin na nagkatawang tao si Kristo na kailangan yung maunawaan. So I would not, hindi ko pipigilan kung sino man magkaroon ng tanong sa ating pong pinapag-usapan kasi ang goal natin ngayong gabi ay maintindihan to. Bawat isa na nandito ngayon, maintindihan kung bakit at totoo nga bang nagkatawang tao si Jesus. Okay? Ang number one reason po bakit kailangang maging tao si Jesus ay upang mamuhay siya sa ilalim ng kautusan. Okay, yan ang first reason. So, let's read the scripture na nagsasabi na ito nga. Okay, let's turn to Galatians 4, verses 4 to 5, and I encourage you to open your Bibles as well. Okay, ang sabi doon, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae. At ito, namuhay sa ilalim ng kautusan. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa ngayon, tayo ay maituturing na mga anak ng Diyos. Okay. Ang Diyos kasi ay banal. So ang lahat ng makakarating sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos ay dapat banal. Walang bahid ng kasalanan. Yun po. Kaya nga binigay sa atin ng kautusan para malaman natin ang malaman natin kung nagkakasala tayo o kung meron tayong nababiolate na kautusan. Yun po ang purpose. Pero ang malaking problema, dilema ng tao is wala kahit isang nakasunod perfectly sa kautusan. Wala po. No one. The scriptures, many times, many verses na nagsasabing walang ni isa mang matuwid. Walang ni isa mang nakasunod
sa lahat ng pinag-uutos ng Panginoon? Wala po. Okay? So, kailangan ngayon ng isang taong uh, ipanganak muli para mamuhay ayon sa ilalim ng kautusan. Ang ibig sabihin po, yung taong ipapanganak na yon, yung magiging tagapagligtas natin, ay naging subject din ng laws. Or siya ay naging isang tao na sumunod ba o hindi sa kautusan. Kasi nga ah, kung ikakatwiran ng tao na dahil tayo ay tao lamang, kaya imperfect tayo, hindi natin masusunod ang lahat ng batas, lahat ng kautusan, merong mga taong pwedeng ikatwiran yan. Pwedeng ikatwiran, tao lang naman ako eh. Okay? So ang ginawa ngayon ng Diyos, nagpadala siya ng isa ring tao, ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, nagkatawang tao siya, siya ay nasa ilalim ng kautusan at nasunod niya perfectly ang kautusan. Yun ang sinasabi ng scripture po. Nakasunod siya. Siya lamang ang nakasunod perfectly. So, hindi na makakatwiran ng tao na imposibleng ang tao ay makasunod ng lahat ng kautusan. But Jesus Christ did. He did it so perfectly. Kaya namuhay siya dito sa ilalim ng kautusan nang wala na kahit isang bahid na kasalanan. Kaya nga, yung verse 5 sinasabi, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Walang makakapagpalaya sa atin kung ang magpapalaya sa atin o ang Savior ay hindi perfect. Kung hindi siya sinless. Okay? At hindi naman siya pwedeng magpasailalim ng kautusan kundi siya tao. Kasi ang Diyos, kung halimbawa si Jesus Christ ay Diyos lamang, how can be subject to the laws? Kasi Diyos siya ang nagbibigay ng law. Ang tao ang sumusunod sa law. Okay? Kaya nagkatawan tao siya. Yan po ang isang dahilan. Para ipakita ng Diyos na isang tao ay merong isang taong perfectly that will obey the law, and that one is Jesus Christ who would become our Savior. Kasi ang sabi ng Galatians, ipinanganak siya, isinugo, namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan tayo para palayain tayo. Remember, we are nasa ilalim ng kautusan if we are desiring and intending and yun ang gusto natin makarating sa langit. So kailangan kung makakarating tayo sa langit, ay kailangan maging perfect tayo. Masunod natin ang lahat ng batas. Kung hindi, kahit isa po ay we deserve to go to hell. Okay? So sa ganung paraan tayo maituturing ng mga anak ng Diyos. Yung si Jesus Christ na ating pong tagapagligtas ay pinanganak, namuhay, naging tao, nasunod, fulfilled the law, namuhay siya sa ilalim ng kautusan. Okay? So yun po ang dahilan. Kasi kung hindi siya nagkatawan na tao, how can he be subject to the law? How can we demonstrate to us na kayang sumunod ang isang tao na namumuhay na matuwid sa harap ng Diyos, that He can do that perfectly? Well, He's the only one who can do that. Kaya nga, kailangan natin siya sa buhay natin. Kasi nga, we're imperfect, we're not able to do that, but we can be righteous and perfect in the eyes of God when we become one with Jesus Christ. Okay? So, ang pangalawang reason po, bakit kailangan magkatawang tao si Jesus ay upang akuin ang lahat ng kasalanan natin. Okay? So, kung si Jesus ay Diyos lamang at hindi siya tao, hindi niya pwedeng akuin ang kasalanan natin because how can God
how can he accept and carry and suffer for all the sins of the world where he is God and sin cannot exist even for a very brief moment. Kaya kailangan magkatawang tao siya para yung sarili niya, his humanity would be able to carry our sins, maipapasa sa kanya ang lahat ng kasalanan ng tao. Kasalanan mo at kasalanan ko. So, yun ang pangalawang reason bakit kailangan siya maging tao. Kasi ang sabi sa 2 Corinthians 5:21, kailanmay hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituturing tayong matuwid ng Diyos. Okay? So, itinuring siyang makasalanan. So, hindi po pwedeng ituring na makasalanan ang isang Diyos. Kailangan siya ay tao. So, si Jesus lamang ang totoong Diyos at totoong tao. Kaya siya ay naituring na kasalanan kasi tinanggap niya ang lahat ng kasalanan natin at pinagdusahan niya. Okay? So that's the second reason why Jesus Christ had to take upon himself the human form. Kaya siya nagkatawang tao. Pangatlo, bakit kailangan siya magkatawang tao? Upang tanggapin ang kaparusahan ng kamatayan. Itinalaga ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Itinalaga yan. We cannot question that. We cannot dispute that. Kasi yaan ang declaration ng Panginoon. Yaan ang itinalaga niya, kamatayan. So, lahat naman tayo ay nagkasala. So, we deserve death. Kaya nga ang unang parents natin, si Eva at si Adan, ay sila ang unang naka-experience ng death o separation dahil sa kanilang kasalanan. Kasi sabi ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, kung si Jesus ang tagapagligtas natin at siya ay Diyos lamang, paano siya mamamatay para sa atin? Papaano ipapataw ng Diyos ang parusa sa Kanya? Diyos siya, so ibig sabihin, walang epekto, hindi siya mamamatay, hindi siya masasaktan, hindi niya mararamdaman yon. So yun po ang pangatlong dahilan para bakit kailangang magkatawang tao si Jesus upang pagdusahan at para mamatay sa ating para sa kabayaran ng ating kamatayan. Mabasahin natin sa Leviticus 17:11. Itinalaga na ito sa Old Testament pa lamang na kailangan dumanak ang dugo. O ibig sabihin, kailangan may mamatay para matubos ang kasalanan. Okay, basahin natin sa Leviticus 17:11. Ang sinasabi doon na malinaw, sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo at iniutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gamitin ninyo bilang pangtubos sa inyong mga kasalanan dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay at siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. Dugo. So, alam naman natin na hindi dadanak ang dugo unless someone is killed. So, noong Leviticus, ang ginamit nila ay ang mga hayop para dumanak ang dugo. Yung dugo ang pinanlinis nila, pinangwiwisik nila doon sa different parts ng temple noon. At pagkatapos, yun ang nagiging dahilan ngayon para makover or magkaroon ng kapatawaran ang tao. Kailangan may mamatay, kailangan may dumanak ng dugo. Okay? So, kung ang Diyos, si Kristo ay Diyos lamang, hindi siya nagkatawang tao, hindi siya mamamatay, hindi dadanak ang dugo na galing sa Kanya. Basahin natin sa Hebrews.
Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Without shedding of the blood, there is no remission of sins. So without a man dying, so walang dadanak na dugo. Kung si Jesus ay Diyos lamang, hindi siya mamamatay. So siya ay tunay na Diyos at tunay na tao, kaya siya ay namatay, siya kaya dumanak ang dugo, kaya naalay niya ang dugo niya para sa kapatawaran natin. Kung hindi namatay si Jesus, walang kapatawaran. Ang sabi, Hebrews 9:22, kung walang pag-aalay ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan without shedding of the blood, without someone dying. And that someone has to be perfect, acceptable, pleasing to God. And who would that be? Only Jesus Christ. That's why he had to become a man. Kaya nagkatawang tao siya. Okay, so sana po nakikita nyo. Kasi kung Diyos siya, hindi siya pwedeng mamatay. Pero fully God, fully man, kaya namatay siya, dumanak ang dugo. Nung dumanak ang dugo, tayo ay nagkaroon ng kapatawaran. Again, yan ang tinalaga ng Diyos. Hindi natin ma-question. Yun yung sinabi ng Diyos, ang dugo lamang ang paraan para malinis ang kasalanan, para magkaroon ng kapatawaran ang mga tao. Pang-apat na reason, bakit kailangang maging tao si Jesus? Upang pagdaanan niya ang lahat ng ating kahinaan. Okay? He had to taste all our weaknesses para matikman niya ang pinagdaanan ng tao, ang mga kahinaan, ang mga kakulangan sa ating buhay. Okay? So basahin natin sa Hebrews na naman, Hebrews 4:15. Ang sabi, na darama niya ang lahat ng kahinaan natin. Tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanman hindi siya nagkasala. Okay. So nakikita nyo na kung hindi naging tao si Jesus, papaano niya matitikman, madarama ang lahat ng ating kahinaan. So uh, kahinaan natin, ang limitation ng ating katawan, napapagod tayo, tumatanda tayo, nagkakasakit tayo, nalulungkot tayo, naghihinagpis tayo. Yung mga lahat ng yun na nararamdaman natin ay pinagdaanan din ni Jesus. Pagmat hindi siya nagkasakit, pero yung ano niya, yung katawan niya ay natikman yung mga hinagpis natin, yung mga kalungkutan natin, yung pagiging napapagod tayo. Siya ay nagutom tayo, siya ay nagutom din. Kailangan natin ng pahinga, nagpahinga din siya. Kailangan niya na matulog, kailangan niya magpahinga. Yun yung human side niya. So kung wala siyang human side o wala siyang human form, hindi niya matitikman ito para sa atin. Kasi ang Diyos hindi napapagod, hindi tumatanda, hindi lalaki, hindi mamamatay. Okay? Hindi malulungkot, hindi maapektuhan ng mga anumang nangyayari sa mundong ito para mag-change ang mood niya o mag-change ang kanyang emosyon. Pero si Jesus, nakita natin, nabasa natin na siya ay nagre-rejoice, siya ay umiyak, siya ay nalungkot, siya ay naghinagpis. Okay? So yun ay tinikman niya para sa atin. Kaya nga, he can relate to our limitation. He can relate to our weaknesses. Panglima, bakit kailangang maging tao si Jesus? Upang maranasan niya ang paghihirap ng tukso. This is big. Po. So kung si Jesus ay Diyos lamang,
hindi siya pwedeng tuksohin. Hindi makakalapit ang tukso sa kanya o walang epekto ang tukso sa kanya. Wala siyang kapasidad. It's impossible na madala siya ng tukso kasi Diyos. Pero ang tao, si Jesus Christ ay nagkaroon siya ng kapasidad whether madala ng tukso o hindi, gumawa ng kasalanan o hindi. But Jesus Christ remains sinless. Hindi siya na hindi siya nadala ng tukso. Pero ang sabi, naghirap siya sa tukso. Naghirap siya para iwasang na mag-surrender o yung bumigay doon sa tukso na ibinigay sa kanya. Basahin natin sa Hebreo pa rin. At dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap nang tinukso siya, kaya matutulungan niya rin tayo. Matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. Okay? So kung hindi siya naging tao, he cannot be subjected to temptation. And the temptation would be impossible to have an effect on him because he is God. But because he's fully man, at the same time, he was subjected to temptations. Pero hindi siya bumigay. The Bible is clear, will maintain that Jesus Christ was tempted, but he did not commit any sin. Okay? So, yun. Yun ang 5 reason bakit kailangang magkatawang tao si Jesus. Okay? I-summarize natin. Ito pa ang 5 reason. Sana po ay capture nyo or isulat. Okay? 5 reason bakit kailangan magkatawang tao si Jesus. Upang mamuhay siya sa ilalim ng kautusan. Okay? Yes, that someone has to be a man. Pangalawa, upang akuin ang lahat ng kasalanan natin. That person has to be a man so that he can taste death and that he can suffer for our sins, that he can experience the full wrath of God. Okay? Upang tanggapin ang kaparusahan ng kamatayan. Again, if he was not a man, he would not die. But he died. That means he is fully man. Upang pagdaanan niya ang lahat ng ating kahinaan. If he was not a man, he would not have tasted na matulog, na magutom, na kailangan magpahinga, na umiyak, maghinagpis. If he was not a man, he would not have tasted that. Kaya nga natikman niya yon para sa atin so that he can comfort us. We can draw strength from him. That he can say, I have tasted it for you and I know how you feel. Alam ko ang pinagdadaanan mo kaya ako ang magiging kalakasan mo. Yan. Kaya yung natikman ni Jesus, kaya kung matitikman natin, sino tatawagin natin? Siya na nakatikim ng lahat na yon at pinagtiisan niya, pinagdaanan niya, so He can sympathize with us. Di ba? Ang maganda kasi, ang tutulong sa iyo ay yung mga taong pinagdaanan na. Di ba? Kasi naramdaman niya lahat yon. Kung hindi naging tao, hindi niya, he would not have tasted all those things. Number 5, upang maranasan niya ang paghihirap ng tukso. So 5 reasons why Jesus Christ had to be a man. At ito pa ang ito po ang matindi. Kasi nabanggit ko kanina, kung ano ang paniniwalaan mo kung sino si Jesus at kung ano siya, doon nakasalalay ang iyong kaligtasan. Kasi pag mali ang pinapaniwalaan mo, kung kulang ang pinapaniwalaan mo, or kung mali ang pinapaniwalaan mo, then your salvation is affected, incomplete, not true. Ipapakita ko po sa inyo mamaya.
ang sinasabi ng scripture about that. Pero kailangan ma-establish na natin at na-establish na natin, I hope with all the scriptures na binasa natin na si Jesus ay totoong Diyos, si Jesus ay totoong tao. Fully God, fully man. Or, yung iba sinasabi, He's true God and true man. Okay? So, kaya si Jesus lamang ang talagang magiging tagapagligtas natin. Kasi walang kahit sino mang pwedeng maging fully God and fully man. Meron lang po tayong i-admit. Okay? Why kailangan yung two natures na ito ay na kay Kristo? Bakit? Kasi ang puot ng Panginoon, the wrath of God cannot be, hindi pwedeng kayanin ng isang tao lamang. Kasi ang bigat nun. Napakabigat para akuin niya ang lahat ng kasalanan ng buong mundo at para ipataw sa kanya ang lupit ng poot ng Panginoon. Siya ay kailangang dalawa ang nature niya. Kasi kung iisa lamang, kung isang tao lamang, he cannot bear. No one can bear the wrath of God. Kaya ito po ay hindi pwedeng paghiwalayin. Laging magkasama. Kasi kung hindi, may problema ang pinapaniwalaan natin. As our Savior, fully God and fully man. Okay? Kasi, ito po ang sabi sa Romans. Okay, unawain nating maigi ang sinasabi ng Romans po Unawain natin. Kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon, God, at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay, man, ng Diyos, maliligtas ka. Okay? So Romans is clear, depende yan kung anong pagkakakilala mo kay Jesus. Kung Diyos lamang siya, then hindi siya binuhay ng Diyos kasi hindi siya namatay. Kung tao lang siya at hindi siya Diyos, sinasabi sa Romans, kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon o Diyos at maniniwala ka na siya ay binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So can you see po, nakikita nyo ang itong dalawang ingredients na to, dalawang factors na to, dalawang nature ni Jesus Christ na ito na nakasalalay diyan ang iyong kaligtasan or salvation, salvation ko, salvation nating lahat. Romans 10, makita niyo po, binanggit pareho ang pagiging totoong Diyos at ang pagiging tao ni Kristo. Kaya ito ang pinupunteriya ng kaaway, ng satanas, ng demonyo, mga kampon niya, mga alagad niya, mga maling propeta, mga maling mga sinungaling ng tagapagturo. Ito kasi pag pag napaniwala niya ang mga tao na kalahati si Jesus, siya ay Diyos lamang, may problema. Kung ang papaniwalaan natin na siya ay tao lamang, may problema. Yun po. Kaya hindi po pwedeng paghiwalayin that He was fully God and fully man. Kaya nga, ang sabi po sa verse 3, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng spirito ng Antikristo. Narinig niyo na darating na ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Doon ang pinupunteriya, kinoconcentrate, tinatarget ng Antichrist, ni Satanas, kanyang mga alagad,
kanyang mga sinungaling na propeta, sinungaling na tagapagruto, gusto nilang maniwala kayo at ako na si Jesus ay either Diyos lamang or tao lamang. Pero tayo, ito po, uulitin natin, hindi pwedeng paghiwalayin yon. Kailangang maniwala kayo, ako, tayong lahat na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Okay. Ito pa ang ito ngayon ang summary. Kung hindi totoong tao si Jesus, ito ngayon ang mga problema natin. Kung hindi totoong tao at totoong Diyos si Jesus, hindi totoo ang gospel. Yung pinapangaral nating gospel. At ito ang kailangan ipangaral nating gospel. Saan natin makikita yan? First Corinthians 15. Basahin natin. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita or gospel na ipinangangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinananindigan ninyo. Sa pamamagitan nito, ito, maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Okay, ito yung the summary of the gospel. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing, siyang ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. So 1 Corinthians 15 po is the beautiful description, uh, uh, the complete description of the gospel. Yun ang pinapangaral natin. So kailangan ipangaral natin siya ay namatay, inilibing, nabuhay na maguli. 3 ingredients po na hindi pwedeng mawala sa gospel. Kung ipapangaral lang natin na siya ay buhay, incomplete. Kung ipapangaral natin lang na siya ay namatay, hindi natin i-emphasize na siya ay nabuhay, incomplete. So our Savior died, buried, rose from the grave. Now, yung tatlong yan, hindi pwedeng mangyari kung hindi naging tao si Kristo. Okay, how can he die if he was not fully man? He would not have died. So wala nang bubuhayin ang Diyos kasi nga hindi siya namatay. Kung siya ay Diyos lamang. Okay? So apektado po kagad ang gospel natin. So yun po ang papaniwalaan nyo. So ang pinapaniwalaan nyo na siya ay Diyos, sabi sa Romans, and also man at the same time. Kaya ito po ang problema. Kung maniniwala tayo, masusway, maaakay, madideceive ng kaaway, then hindi totoo ang gospel. Kung hindi namatay, pangalawa, kung hindi namatay at nabuhay muli si Jesus, nasa kasalanan pa tayo. The reason why Jesus Christ had to suffer is to pay for the penalty of our sin, the full penalty of our sin, so that he can experience the full wrath of God upon himself. At kung hindi siya nabuhay, kung hindi siya namatay, so that means hindi siya kailangan mabuhay. Kung hindi siya nabuhay, then nasa kasalanan pa tayo. Again, siguro marami na pong nakadinig sa inyo. The greatest evidence that that God was pleased with the sacrifice of Jesus Christ is when He caused Jesus Christ to rise from the grave. That means the full penalty of our sins had been paid in full, and God was pleased with the sacrifice of Jesus Christ. He was pleased. It appeased the wrath of God. Otherwise, if the sacrifice of Jesus Christ was not accepted, he would remain in the grave because God was not appeased in his anger.
Okay? Pang-apat na problema. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Na-establish na natin yon. Sabi sa Hebrews, without shedding of the blood, there would be no remission of sin. Kung di siya totoong tao, hindi siya maaaring tuksohin. So, we were deceived na si Jesus Christ ay tao, Diyos pala noon, di siya tao, walang epekto yung ginawa ni Satanas sa kanya. So, hindi siya talaga nagdusa. So, na-deceive tayo na akala natin si Jesus Christ was perfect, perfect in resisting temptation. Pero ang totoo pala, hindi epekto yung tukso sa kanya kasi siya ay Diyos lamang. Pero ang totoo po, siya ay tao. Naapektuhan siya nung tukso pero hindi siya bumigay. Kaya nga nagtiis siya, nagdusa sa. Kaya nabasa natin kanina, he suffered because of the temptation. And that is when he resisted the temptation. Okay? At number 6, walang ascension kung walang katawang tao si Jesus. Kaya nakita natin sa Acts po na siya ay umakyat. Body, soul, and spirit. Okay? Nakita siya yung glorified body niya. Okay? Kung wala siyang katawang tao, siya ay nananatiling espiritu lamang. So wala silang nakitang umakyat sa langit. So nakikita niyo na po ang sinasabi ng scripture, pinagdidiinan ng scripture na siya ay fully God and fully man. At nakita na natin, nalaman na natin kung bakit ayaw na ayaw ni Satanas ang katotohanan ito. Malaman mo, malaman ko, kasi ang pinaniwalaan nating ebanghelyo ay incomplete. But we believed, we relied, we recited, we declared a complete gospel that Jesus Christ, fully man and fully man, He died for my sins, for your sins. He was buried and He rose again from the dead. So I would stop there unless there para maintindihan natin o matanggap natin kung meron kayong question tungkol sa katotohanan dapat malaman mo at malaman ko para kahit anong tindi ng turo laban sa katotohanan ito ay i-resist nyo. Do not accept, do not believe, do not even listen to someone who would preach that Jesus Christ is half, either just fully man or just fully God. Your Savior and my Savior is perfect, sinless, fully God, and fully man. That's where I base my belief, the salvation that recited, that declared that He is God and that He rose from the grave. Means dalawang nature niya na hindi pwede pong paghiwalayin. Okay, anyone has a question sa ating pong dapat paniwalaan. So anyone po, everyone should believe in this. So kung merong magtanong sa iyo, sino si Jesus? Si Jesus dapat ma-explain na natin siya kung sino siya, kung ano ang nature niya, kung ano talaga ang nilalaman ng ebanghelyo. So sa mga humahayo po sa inyo, nangangaral, nagpupunta kung saan-saan sa evangelism, mga prison ministry, i-preach nyo, ibahagi nyo po ang kompletong ebanghelyo. Na si Jesus ay Diyos, tao, namatay, nilibing, binuhay uli. At yun ang paniniwalaan ng bawat isa pang siya ay tawaging born again or saved. Yung tatlo pong yun, tatlo. Namatay, nilibing, nabuhay. Anyone has a question, huwag po nating iwanan ng gabing ito na hindi kayo kumbinsido na ito si Jesus. Kung sino siya at kung ano ang dalawang nature niya.
Dahil dyan, ulitin ko po, nakasalalay ang pinaniwalaan nyo. Huwag papaniwalaan ang anumang bagay na hindi natin naiintindihan. Ngayon siguro, kung naniwala na kayo ngayon, mas maniniwala pa kayo at mas malinaw pa ang pinaniwalaan nyo. Kasi nga, itong mga katotohanan na ito. And now you can understand why the Satan and his false prophets and false teachers are concentrating and targeting this truth. Anyone has a question or anything to add? Is everyone now convinced and understand the reasons why Jesus Christ had to be incarnated? Kaya ang pinagdiriwang po natin ay hindi nahihinto sa kanyang baby, sa pagiging baby. Um, of course, we rejoice that he was born in a manger. The whole world rejoices. But we also rejoice when he became an adult, a mature man, ready to minister to us as a true God and as a true man. That's how beautiful our Savior. That's how he was prepared to do anything for you and for me so that we can be saved. We can be restored in a perfect relationship with God. He's done it. He's done it. Finito, completo. Nothing else to add. Nothing else to subtract. All we need to do is to believe. Tayo naman po, ng mga born again na, sa ministry na, ay dapat yan ang pangaral natin, ipangaral natin. Humayo tayo, yaang kompletong katotohanan na yan ang sabihin natin. Tulungan po natin ang mga nadideceive. Marami pong nadideceive. Kasi yan ang pinagpipiestahang katotohanan ni Satanas na baliktarin, babuyin, iliko, ikorap, alisin sa isipan ng mga tao. Pero ikaw at ako, dahil pinapag-aralan natin ang Biblia, ito po ay magugwardyahan tayo. Magkakaroon tayo ng shield. So you would never be deceived by any teachings about the humanity and the divinity of Jesus Christ, which can never be separated. Okay, wala pong question. Ako na lang magko-question. No one else would like to add? Share lang. Okay. Dahil Jesus Christ, anak ng Diyos, at nagkatawang tao siya, nagkalaman siya. Walang pangkaraniwang taong magagawa na kayang ginawa ni Jesus Christ. Sa paggulpi lang sa kanya, mamatay ka na kaagad kung ito ay pangkaraniwang tao lamang dahil Diyos nga siya. Anak siya ng Diyos at nagkatawang tao siya. Nagawa niya yon sa haba ng parusang ginawa sa kanya, sa dami ng dugong ginawa sa kanya hanggang ipako sa krus. Nagawa niya yon dahil anak siya ng Diyos at naging tao. At hindi rin kakayanin ng pangkaraniwang tao ang mag-fasting ka ng 40 days. Kung tama ako sa sinabi kong fasting for 40 days at dadaan ka sa tukso. Hindi kakayanin ng pangkaraniwang tao yun. Kundi talaga siya ay anak ng Diyos sa simula pa lamang at nagkatawang tao na kaya niya yon. Meron siya talagang free will na pwede niyang bitawan yon. Pero dahil yun ang inutos sa kanya ng Ama sa Langit, nakaya niya yon. Pero kung pangkaraniwan tao, hindi kakayanin yun. Hindi kakayanin yun sa lahat ng anggulo. Hindi niya kakayanin ang pangkaraniwang parusa. Yun lang, Noel. Yeah, it had to be fully God and fully man, lalo na yung nangyari sa kanya sa krus. At saka yung katotohanan nga na ibinagsak, inako, ipinasa
Sa kanya ang lahat ng kasalanan. Kaya nga ang tawag sa kanya, siya'y naging kasalanan. Hindi lamang niya dinala, siya mismo, he became sin for us. Kaya ang laki um, ng, ng dapat nating intindihin sa ginawa niya para sa ating. Meron akong tanong sa inyo. Sana ay mag-participate at magkaroon ng interaction. Ngayon alam mo na ang pinagdaanan ni Jesus ang lahat ng iyong kahinaan, ano ang kabutihan nito sa iyo? What's the benefit of you knowing now that Jesus Christ has experienced, tasted all the difficulties you are undergoing now? What is that knowledge na ngayon ang anong benepisyo nito sa iyo? At what would this do to you? Anyone? Walang benepisyo yung nabasa nating naging ehemplo ni Jesus Christ na tinikman niya ang lahat ng paghihirap kahina. Pastor, si Arnold Sige, po. Arnold, anong benepisyo nito sa iyo o anong magagawa sa nito? Ah, kasi po, parang mas para pagtibayin tayo sa lahat ng temptation na natin sa bilang Nag, tao. Kasi nagkatawang tao, ano yun? Nagbe-break, Arnold? pinakita niya po yung kahit na anong sakripisyo. Hindi po. Sorry po. Uh, Sige. Hello? Sige, pakiulit. Yeah, Clear na po. pakiulit. Sige. Ah, para po ma labanan niya yung temptation. Kaya po nagawa ni Jesus Christ yung mga bagay na mahirap sa kanya, pinakita niya na paniniwala niya sa pinay niya yung mga sakit para ipakita rin sa atin na kung anong sakit ang daanin natin, sundan natin yung ginawa ng Diyos, ni Jesus Christ Yeah, para malabanan natin yung mga temptasyon na darating sa buhay natin. tama. Yeah, if Hello? yeah, Opo. kung nagawa ni Jesus yun, so dapat magkaroon tayo ng same stand against temptation, against sin. Kasi nga, kaya nga nagkatawan tayo siya para bigyan tayo ng Hello po. Arnold, sige. Nawawala Arnold, nagbe-break. Okay. Yung iba naman po, Okay na po, Pastor. Nawawala po ang line po. nawawala ka nagbe-break. Opo. Kasi po, naging kaanuhan po ng I'm sorry, Arnold, talaga nawawala ka kasi hindi nakukuha lahat ng sinasabi mo. Yung signal siguro, no? Wala na po talaga, Pastor. Ako po, Pastor, Sige, anong sagot mo dito, Leslie? ano po, we are no longer a slave of sin po talaga. Ito po yung grasya, biyaya po ng Panginoon na atin pong natutunan, akin pong naunawaan sa gabi po na ito. Kasi kung wala pong katotohanan ng pagkamatay ng Panginoong Jesucristo, kung wala pong katotohanan ng pagiging tao po niya, ay aasahan po natin na mamamatay pa rin po tayo sa kasalanan. Kaya talaga pong ito ay ano po sa atin, encouragement po sa atin na talagang magbigay pa po tayo ng panahon po sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Dito po makultivate, dito po yayabong po yung ating pong pananampalataya pa. Hindi lang po sa pagkatao ni Jesus, kundi po sa buong deity po ng kanya pong pagka-Diyos.
Tama, correct. Yeah. Yeah, we have to have a full understanding of his divinity, ang pagiging deity niya, pagiging Diyos niya, ang pagiging tao niya. At yun, at at maintindihan natin kung bakit din, di ba? Ngayon, hope, ngayong gabi, nalaman niyo na kung bakit siya kailangan maging tao. Hindi para magkaroon tayo ng Christmas, hindi tayo para magkaroon joy to the world, kundi yun, para lumaki siya, maging ready, mag-minister, matikman niya ang lahat ng hapdi na natitikman natin, ah, at pagkatapos mamatay siya para sa atin. Thank you, Leslie. Tama nga po yung sinabi ni Leslie, kailangan talaga mapag-aralan mo to. Kasi nga, kung halimbawa, hihinto ka lang dito, kasi marami pa yan, dapat matutunan eh. Kung dito ka lang hihinto, there are probably other ibang truth naman na hindi pa natin alam o hindi mo pa alam na aatakihin ka ng kaaway doon. Kung halimbawa, matatag ka na si Jesus Christ is fully God and fully man. I know why Jesus Christ became a man. Pero kung ibang area, so kailangan talaga ang patuloy tayong mag-aral po, mag-aral kasi parami ng parami ang mga sinungaling na propeta na humahayo diyan at nagdi-deceive. At they are growing po. They are growing. They even have beautiful buildings and beautiful churches na kung susuriin natin ay mali ang tinuturo at kulang. Okay, may sinasabi po dito sa chat sino nagsabi nito. Naisip ko lang po, pastor, na sa mga panahong nakikita ng ama ang mga tao na pinalalago niya, sumusunod sa kanya, pero patuloy patuloy na nagkakasala sa kanya, ipinadala niya si Jesus. Kasi isa lang ang tunay na walang bahid na kasalanan, tama, para matubos ng lahat ng makasalanan. Yes. So no one can become a savior. No one can aside from Jesus Christ, because a savior had to be fully God and fully man, perfect, sinless. Sa amin po, ang benefit namin sa magkaroon ng inspirasyon na matutunan maging mabuting tao sa lahat ng oras, mahiya sa Diyos na magkasala kasi ginawa ng lahat ni Jesus para hihi- ang paghihirap para matubos, maibalik lamang tayo, matubos tayo sa kasalanan. Ang mga ito. Naging inspirasyon po sa akin na maging matatag ako sa tukso at malayo sa kasalanan. Sabi nga po, live like Jesus Christ. Yes, that's our goal, to be Christ-like. Pag-aralan at pagyamanin ang salita ng Panginoong Hesukristo. Salamat. Salamat sa iyo. Ngayon, ito po ang susunod na tanong ko sa inyo. Kung alam mo na si Jesus ay iniwan ang kaluwalhatian ng langit para maging tao, ano ngayon ang dapat mong maging tugon dito? Now you now you've heard that Jesus Christ left heaven to become a man here on earth, live for many years, 30 years. Ano ngayon ang dapat mong tugon dito? Nung alam mong iniwan ni Jesus ang kaluwalhatian, the glory of heaven, Ako po, naparito Pastor. sige, chat. Anong tugon mo dito? Um, si Jesus Christ nga po is hinubad ang kanyang pagka-Diyos para maging mortal at maisalba tayo. It is also our responsibility to live our own self, iwan yung dating tayo, at maborn again upang maging katulad niya. Yun lang po. Mm. Konting amendment cha. Hello, Pastor? Dinig niyo po ako? Oh, nadinig kita. Hindi, ang sabihin ko, konting amendment. Kasi, hindi hinubad ni Jesus yung
pagka-Diyos niya. I mean po yung Yung kaluwalhatian ng langit. yes po, The yung glory of heaven yan. kumbaga parang Ah, sinacrifice niya yung pagiging Diyos niya para ibaba yung sarili niya as a God. sa At servant. Yeah. yes, and become a servant for us. Yeah. So tayo po bilang mortal na tao na from our origin parents na nagkasala, it is our also way to show love to God na kailangan nating talikuran yung ating mga kasalanan at Correct. isurrender po lahat sa Kanya. Yun po, Correct. Pastor. Beautiful. That's beautiful. Cha. Kayo naman po, anong magiging tugon nyo? Yun, dinig natin na iniwanan ni Jesus ang kaluwalhatian ng langit. Bumaba siya rito. Anong tugon? Ito, sagutin muna natin yung sagot. Ito, na to. Ako Sige. naman po. Ayan, Lynn, anong tugon mo dito? Ako po ang tugon ko naman is if Christ is ready na naging handa siya talaga na iwanan ang kaluwalhatian sa langit, then tayo po bilang kanyang mga tagasunod, I think we should be ready as well to leave everything and follow Him, even if it takes yung ating yaman kung meron tayo, yung ating pagtalikod sa yun po sa mga makamundong bagay na yung comfort natin, Yeah. just to follow Him at ma-please talaga natin ang Panginoon na we are really willing to sacrifice what we have para sumunod sa Kanya. Beautiful. Beautiful. Yun, isang magandang tugon. So, yan, another beautiful one. Kung si Jesus Christ nga, He was ready to leave the glory of heaven to be with us, tayo ba ay ready na, to leave our comfort zone, to do the things for God, to work in His kingdom? Di ba? Magkaroon lang po tayo ng konting application. So, isipin mo yun, ang Panginoon, iniwan niya ang kaluwalhatian ng langit para bumaba dito sa sa lupa para mag-sakripisyo, mamatay para sa atin. Pero tayo, sinabi ni Lynn, sinabi ni Cha, na are we ready to do a little sacrifice din? Okay, pag maginaw, maaga, are we still ready to na lumabas para mangaral, matinang Bible study, kung kailangan, o pumunta ng church? Kung maginaw, kung umuulan, are we ready to leave the comfort of our homes para pumunta sa gawain ng Panginoon, o para may dalawin sa ospital, o para may dalawin para i-share ang gospel? Okay, marami tayo nandito. Kasama yata natin si Judith, yung isang ehemplo na talagang pumupunta ng islands after islands para ipangaral ang salita ng Panginoon. Pumupunta sa mga prisons and jails. Yan ang isang magandang tugon dito kasi nabasa na natin na siya ay nagkatawan tao dito. Ngayon, ano ang dapat nating tugon? Meron kang tatanong kanina, Chito? Oo, hindi naman kusang bumaba si Jesus Christ, kundi inutusan siya ng Diyos bumaba upang iligtas sa mga tao sa mga kasalanan. Pero sumusunod siya sa kautusan ng Diyos. Hindi niya pwedeng gawin sa sarili niya na bababa siya at gagawin niya bilang magkatawan tao siya, kundi inutusan siya ng Diyos na bumaba. Ang additional ko lang pwede bang sumuway si Jesus Christ sa kautusan ng Diyos? O talagang susunod siya dahil siya ay anak ng Diyos? He was a perfect obedient as a son. Talagang sinunod niya ang lahat ng sinabi ng Diyos Ama. Kaya nga sa labi, lahat ng sinasabi niya ay kung anong sinabi sa kanya ng Ama. Lahat ng ginagawa niya ay kung ano ang sinabi sa kanya ng Ama. It's impossible for him to disobey
God the Father. Kaya no chance at all. So hindi pwede. Kaya nga siyang perfect example ng obedience sa atin. Wala na siguro makakatulad sa pagiging obedient ni Jesus Christ to the desires, the commands, and kung ano man na ang adhikain ng God the Father. It's impossible. Nothing. Nothing can cause him to disobey even a dot, an inch or a dot sa kung ano ang inuutos sa kanya ng Ama. Meron pa pong ibang tugon. Pastor, Renilda, ikaw, anong tugon mo dito? Pastor po sa akin kasi alam naman po natin po na ano po, ang mga ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, nung ano po, siya po yung fully paid sa ating mga kasalanan. Siya po yung nagpapako sa krus para maging substitution natin para sa ating mga kasalanan. Ganun na lang po talaga yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya po yung dapat po natin maging response is receive God's gift. Yung sabi niya po sa Romans 6:23, yung sabi niya po doon, libreng regalong kaloob na inalok ng Diyos sa atin na hindi yung regalong yun yung salvation na binibigay ng Diyos sa atin. Dahil po ito libre lang po na regalo, hindi naman po ito all we need lang po is na ma-receive lang po natin yung free gift of salvation na kasi po alam po natin na ang Diyos po yung ano siya po yung po nagpapako sa krus para sa ating mga kasalanan. Simple lang naman po yung ng natin dito is para po sa ating mga binang sa mga Kristiyano. At lalo na po yung mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, simple lang po yung is confess lang po natin yung sin natin and receive Jesus Christ as Lord and Savior. Yun lang po naman yung yun lang po yung po para po yung wag po nating patigasin po yung ating mga puso. Lang po, isa lang po yung inano ng Lord dito na bigyan po natin ng opportunity po na ma-receive natin yung God is giving us an opportunity to receive His grace. Yun lang po, Pastor. Beautiful. Yay. Thanks, Renilda. Yan. Huwag na patigasin ang puso natin. Last question po bago tayo magtapos. Namatay si Last Jesus. Noel, Yeah. Yep. uh, pumanik ba si Jesus Christ sa langit tao o bababa pa rin ba siyang tao o hindi na siya tao na nasa langit at bababa pa siya na hindi na tao? Nandoon pati yung katawan niya, glorified body, nasa langit na siya at babalik pa rin siya in the same form, the same manner, the same glorified body. Yeah, nasa langit siya. Nandun yung katawan niya. Yung tinanggap niya dito nung nag-incarnate siya, tapos nag-mature siya, so the same body. Nung nabuhay siya, ah, sa pagkamatay, so he was glorified. Nandun na siya sa langit at babalik siya in the same form. Kaya nga sabi, every eye will see him. And that is after the rapture. Ito po yung tanong naman bago tayo magtapos. Namatay si Jesus sa mga kasalanan mo. Ano ngayon ang dapat mong gawin? Anyone? One or two quick answers? Ako, Pastor, good evening po. June, Kuya June. Good evening po, Pastor. Good So, evening. siguro po yung pinakamagandang kung gagawin ko po siguro, namatay si Hesus Kristo para sa kasalanan natin. So, wala pong ibang gagawin kundi magsisi sa ating mga kasalanan, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at dapat yakapin po natin yung mga aral na sinasabi sa atin ng Panginoon.
Yun lang po. Tama. Beautiful. Thanks, Kuya Jun. Okay, anyone po? One more? Gustong sumagot nito? Anong gagawin mo na alam mo na ngayon na matay si Jesus sa mga kasalanan mo? Pastor, share the gospel po doon sa mga taong hindi pa po nakakarinig para malaman po nila yung good news at katotohanan upang sila'y makatanggap at mailigtas din po. Yeah, that's beautiful. Yeah, knowing that God died for your sins should cause you to go out there and share the gospel and let them know that their sins too can be forgiven and that they can also benefit the death of Jesus Christ on the cross. Para sila din ay maunamaan na ang kasalanan nila ay pinagbayaran na. Kailangan lang nilang maniwala. Beautiful chat. Okay. Bago tayo magtapos, anything to add, Pastor Alvin or Kuya Long, June? Meron kayong gusto idagdag? Wala naman? Okay. Alright. Okay. So tandaan nyo po, wag na wag kayong akay, makikinig, maniniwala, tatanggapin ang katuruang si Jesus ay hindi naging tao or hindi siya Diyos. Again po, hindi paghihiwalayin na si Jesus ay totoong Diyos at totoong tao. It can never be separated from eternity hanggang sa hanggang sa kabilang buhay, throughout eternity. Magbuhat na na-establish na siya ay nagkatawang tao. So he became a man. He became a fully man, fully God. And that's who your Savior is, who our Savior is. Ang ganda ng ginawa niya. Okay, we'll stop this. Kung wala na kayong dadagdag, wala na pong question, and let's ask Cherry to close us in prayer. Siya pong na talagang mag-close ng prayer natin. Good evening po, Pastor. Good evening, everyone. Let us place ourselves in the presence of God. Papuri, papuri Panginoon at salamat sa walang hanggang pagpapala sa aming lahat, sa aming mga sumusunod at patuloy na nag-aaral sa iyo. Thank you for tonight, Father God. Salamat sa banal na Espiritu na nanahan sa amin ngayon upang maunawaan namin ang aming mga pag-aaral. Salamat Panginoon sa buhay ng bawat isa. Salamat Panginoon sa buhay ni Pastor Noel na walang sawang naglilingkod sa iyo at nagpapaliwanag ng iyong mga salita. Lord God, salamat sa aming mga natutunan ngayon. Alam po namin na napakahalaga ng aming mga napag-aralan upang hindi kami malinlang sa mga nangangaral sa amin na kulang ang pagkakakilala sa iyo. Salamat Jesus, salamat sa pagkakatawang tao, ikaw ay tunay na Diyos at nagkatawang tao upang mailigtas kami sa aming mga kasalanan at upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan kapiling mo. Panginoon, dalangin ko po ang panalangin ng bawat isa sa amin, itinataas ko po ang panalangin ng bawat isa. Alam mo po ang laman ng aming mga puso, ang aming mga kagustuhan. Nawa Panginoon, maging ayon ang lahat ng aming mga panalangin sa iyong kagustuhan, sa iyong kalooban. Lord, higit sa ano pa mga material naming hinihiling, naway mapagkalooban niyo po kami ng hunger and thirst. So we will keep searching for the truths and your words. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan at kalusugan upang mapagpatuloy namin ang aming mga pagsunod at pagsilbi sa iyo sa aming mga munting kakayanan. Muli, Panginoon, maghari ka po sa aming mga buhay ngayon at kailanman. Itinataas po namin ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thanks, Cherry. Thank you Beautiful. po.